Masakit sa balat ang sikat ng araw nang lumabas sa butika si Lola Marina. Kaya naman kinuha niya ang payong na nakatago sa kanyang bag at binuklat ito. Ang hawak niyang paper bag na laman ng gamot para sa maintenance niya ay sa kanyang kabilang kamay naman. Naglalakad na siya nang mapadaan siya sa ilalim ng overpass nang mapansin niya ang 4 na pulubi na nag-aaway. Kumunot ang noo ng matanda. Lalo pa nang makita niya na pinagtutulungan ng 3 ang isa sa pulubi. Nasa 14 years old na siguro ang edad nito, ngunit hindi makalaban sa 3 nagtutulungan. Anong ginagawa niyo sa kanya ha? Agad na awat niya sabay lapit sa mga ito. Agad na nagsitakbuhan ng 3 at iniwan ng batang pulubi. Yumuko at binitawan ng matanda ang paper bag para suriin kung may sugat pa ito. Mabuti na lamang ay wala. Ngunit kumunot ang noo niya nang makitang nakatulala ito sa kanya. Parang pamilyar ang batang ito. Okay ka lang ba, iho? Bakit pinagtutulungan ka ng 3 yon? Iginala pa niya ang tingin sa paligid para sana maghanap kung may tanod pang naroon ngunit wala. Kaya naman pala malakas ang loob nilang mangbuli rito dahil walang mga tanod na sasaway sa kanila. Ang mga bata talaga ngayon no? Galit niya at sumingat pa. Dumungaw siya ulit at nakitang bukas na ang hawak na pitaka ng pulubi. Agad na nasapo ni Lola Marina ang labi. Pamilyar talaga para sa kanya ang batang ito. Lola, may 20 po ba kayo? Aanhin mo naman ng 20 apo. Takang tanong niya. Ngunit agad rin niyang naisip ang dahilan kung bakit bukas ang pitaka nito. Ibibili ko po sana ng pagkain. Kinuha po nila ang pera ko eh. Nahugutom na po kasi ako, Lola. Lumambot ang ekspresyon ng matanda. Hindi siya nagdalawang isip na kunin ang kanyang wallet sa bag at kumuha ng 50 pesos. O heto, 50 pesos. Ibili mo ng tubig at pagkain mo ha. Nakakain ka na ba, iho? Marahang tanong niya at marahang hinaplos ang buhok nitong tinatabunan ng mukha. Nang wala itong naging reaksyon, ay lalong lumakas ang loob ng matanda sa suspecha. Hindi pa nga po eh. Nahihirapan po kasi akong bumili dahil hindi po ako nakakalakad. Ha? Putol po ang kaliwang pa ako. Agad na umawang ang labi ng Lola Marina. Doon niya lang napansin ang tinatabunan na paa ng bata. At nang kunin ang nakatapon, ay nakita na putol nga ito. Diyos ko, putol pala ang paa mo, iho. At nagawa ka pang pagtripa ng mga batang yun kanina. Pakiramdam niya ay bumigat ang loob sa puso sa awa sa bata. Opo, sinuri niya ng tingin ng kawawang bata. Madungis itong tingnan. Parang hindi nakapaligo ng ilang buwan dahil sa dumi ng katawan at medyo hindi na rin kaaya-aya ang amoy nito. Pakiramdam ng matanda ay sinuntok ang dibdib niya sa pagsikip nito, lalo pat naaalala niya ang kanyang apo. 2 ang anak niya at ang pumanaw niyang panganay ay may anak noon na lalaki na nawala. Siguro ay kasing idara na sana ng pulubing bata na iyon ngayon. Bakit nandito ka sa lansangan? Ang mga magulang mo ay nasaan sila? Wala na po akong mga magulang eh. Lumaki po ako sa bahay ampunan. Kaso nang mamatay po ang nag-aalaga sa amin, ay napabayaan na po kami. At sinarado na po ang ampunan na iyon. Kaya po ako namamalimos rito para may pangkain lang po. Ay, kawawa ka naman apo. Ang bata-bata mo pa para maranasan ang kalupitan ng mundong ito. Awang saad ng matanda. Pinagmasdan niya ang bata at naalala niya talaga ang lalaking apo noon. Yun nga lang ay 4 na taon lang ito nang mawala sa kanya at hindi na nakita pa hanggang sa mamatay ang panganay niyang anak dahil sa tumor. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, apo? Ngumiti siya kahit hindi naman ito nakikita. Mark po, Lola. Sagot nito. Hinawakan ni Lola Marina si Mark sa balikat at marahan itong hinaplos. Total ay wala ka naman ng mga magulang. Papaano kung sumunod ka na lang sa akin? Sa akin ka na lang tumira para may matutulugan ka at makakain ng mabuti. Ang payat mo na oh, saka delikado rito sa labas. Maraming mga adik dito at baka pagtripan ka pa nila. Nakita mo ba yung nangyari sa'yo kanina? Pinagtulungan ka pa para makuha lang ang pera mo. Suwestyon ng matanda. Sila lang rin kasi at ang nag-iisang lalaki rin ang apo niya, ang tao sa kanilang bahay. Patay na ang kanyang asawa at ang apo na anak ng ikalawa niyang anak ang kasama niya sa bahay.
Nasa abroad kasi ang ina nito, pero may maayos na trabaho ang matanda bago magretiro. Isa siyang guro sa elementary na na-assign sa malayong lugar. Ito ay sa Mindanao pa, at madalang lang umuwi sa kanila, kaya't hindi malapit sa kanya ang loob ng apo. Kung hindi pa ito nasangkot sa isang malaking gulo isang buwan ang nakakaraan, ay hindi siya magre-retiro para babantayan ang kanyang apo. Ngayon ay naiisip ng matanda na magandang bagay na may makasama ang apo niya sa bahay. Hindi ko po kayo kilala. Bakit niyo po ako gustong patuloyin sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Mark. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Matanda na ako para mangloko. Marina ang pangalan ko at pwede mo akong tawaging Lola Marina. Dati akong guro, kaya talagang malapit ang loob ko sa mga bata. Saka may apo rin ako kasing edad mo. Kaming dalawa lang sa bahay kaya malaki pa ang espasyo sa amin. Pwede ka roon. Hindi agad nakapagsalita si Mark at matama namang naghintay ang matanda. Alam niyang nahihirapan itong magtiwala sapagkat kakakilala pa lamang nila at hindi siya nito kilala. Pero talagang malapit kasi ang loob niya rito. Hindi niya yun may paliwanag kung bakit. Gusto niyang tulungan ito dahil naaawa siya rito. Okay lang po ba na sa inyo po ako tumira, Lola? Marahang natawa si Lola Marina dahil sa sobrang kagalakan. Oo naman, okay na okay sa akin yun. Sige po, sasama na lang po ako sa inyo, Lola. Galak na iginiya kaagad ng matanda si Mark sa daan. Inalalayan niya ito dahil wala man lamang saklay ang kawawang bata. Pakaramdam niya ay nagkaroon ulit siya ng panibagong apo. Matagal-tagal na rin nang huli siyang nakaramdam ng saya dahil puro sakit sa ulo ang binibigay ng apo niyang si Derek. Maraming salamat sa pagtulong sa akin, Lola ha. Napakabait niyo po. Usal ni Mark habang nagpabiyahe na sila pa uwi sa bahay ng matanda. Napansin ni Lola Marina na mabait pala ito at malambot magsalita. Buhat na rin siguro ng kapansanan. Alam mo, naaalala ko kasi sa iyo ang apo ko. Nag-iisa siyang anak ng panganay ko sa pagkadalaga. Mahal na mahal namin yon ng asawa ko dati. Kaso nga lang, ay nawala siya ng 4 na taong gulang pa lamang siya at hindi na nahanap. Hindi namin namalayan na pinasok pala ng kidnapper ang bahay namin habang natutulog kaming lahat at ninakaw ang aking apo. Mula noon ay hindi na namin siya nahanap pa. Kwento niya. Tumango-tango naman si Mark. Ikaw ba? Naalala mo pa ba ang pamilya mo? Wala na po. Sa bahay ampunan na po ako lumaki. Isang matandang ginang po ang nagpalaki sa akin. Kaya't wala na rin po akong maalala. Hindi rin po siya nagkikwento sa amin dahil makakalimutin po siya. Kumabog ang dibdib ng matanda. Naisip niyang baka apo niya ang bata dahil parang nagtutugma ang kwento nila. Kaso nga lang, naalala niya na hindi putol ang paa ng kanyang apo. Kumpleto ang mga paa nito noon at isa itong masiyahing bata. Buhat rin siguro ng katandaan ay hindi na rin niya maalala ang itsura nito. Baka lang nakita niya na si Mark sa lansangan noon kaya ito ay pamilyar. Dagdag pa na may peklat na hugis bilog sa ilalim ng labi ang kanyang apo. Si Mark ay meron din ngunit mas malaki ito at hindi hugis bilog. Pahaba iyon at malapad. Binaliwala niya na lamang ang naisip at dinala sa bahay ang batang si Mark. Pinakain niya muna ito dahil talagang gutom na ito. Ano yun? Saan ang gagaling ang baho? Bumaling sa hagdanan ng tingin ng matanda nang marinig ang boses ng apo niyang si Derek. Ang spoiled brat na anak ng ikalawang anak niya. Agad na kumunot ang nonito nang makita si Mark na kumakain sa hapa. Sino yung kasama mo la? Ba't ang baho at ang dumi niya? Walang paghunos diling saad nito at malakas pa ang tinig. Natigil sa pagsubo si Mark ng pagkain at naiya sa boses na narinig. Ang labi mo, Derek. Maging mabait ka naman. Si Mark itong kasama ko. Mula ngayon ay dito na siya titira. Kalmadong saad ng matanda sa apo. Ano? Hindi na nga tayo mayaman. Magdadala ka pa ng palamunin dito, Lola? Ano ba tayo rito? Bahay ampunan? Bantayan mo nga ang mga salita mo, apo. Yung bunganga mo talaga ang bastos. Kaya ako dinala si Mark dito para may kasama ka. Mabait siya, kaya't huwag kang mag-alala. Kailangan pa ba yan, Lola? Marami akong kaibigan, kaya't bakit ko pa siya kailangan? Ibalik mo na siya sa kung saan mo man siya kinuwang lansangan. Malaki na yan, kaya niya na ang sarili niya. Baka nga masamang tao pa yan at balak pa talagang magnakaw dito.
Katandang tao hindi marunong maglakad papaalis dito? Umawang ang labi ni Lola Marina dahil sa sinabi ng kanyang apo. Pilit na tumayo si Mark at hinagilap ang kanyang saklay. Nakakabigay pa lamang ng matanda kanina. Putol man ang paa nito, ngunit nakakarinig pa rin siya. Kit nasasaktan ito sa mga sinabi ng apo ng matanda. Pasensya na po Lola, aalis na lang po ako siguro dito. Huwag niyo na lang pong awayin si Derek. Suminghap si Lola Marina at agad na pinigilan si Mark. Huwag mong pakinggan ang apo ko. Ako ang masusunod dito. Dito ka lang, kakausapin ko siya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Derek. Kung tutuusin, ay mas matanda ng 2 taon si Derek kaysa kay Mark. Pero di hamak na matured mag-isip si Mark kaysa rito. Sobrang spoiled at immature kasi ng apo niya. At iyon ang pinoproblema ng matanda. Ang bunganga mo Derek, wala ka ba talagang respeto ha? Alam mo bang hindi siya nakakapaglakad? At putol ang kanyang isang paa? Huminahon ka naman sa mga pinagsasasabi mo. Umawang ang labi ni Derek at tumalikod lang pagkatapos isuntok ang pader. Agad na nanlamig ang matanda, hindi makapaniwala sa kawalan ng respeto ng apo. Anong pake ko? Wala akong pakialam kung lumpo man yan. Ibalik mo yun sa lansangan, Lola. Ang bunganga mo, Derek. Lumpo lang yan, pero panigurado naman na kaya niya ng sarili niya. Nagpapaawa lang yun sa'yo, Lola. Derek, umikting ang bagang nababala niya sa apo. Tignan mo nga, at gumaganyan ka na. Ano bang pinakain sa'yo ng pulubi na yan? At grabe ka magprotekta sa kanya. Siya na lang ang gawin mong apo kaya? Napasinghapang matanda at halos atakihin sa puso sa mga pinagsasabi ni Derek sa kanya. Sinipa pa nito ang upuan at padabog na umakyat sa kwarto nito. Abay, huwag mo nga akong iwan ditong bata ka. Wala kang respeto. Nag-uusap pa tayo. Hindi sumagot si Derek at tumunog ang malakas na pagkasarado ng pintuan sa kwarto nito. Problemado talaga si Lola Marina sa ugali ng kanyang apo. Hindi na kasi niya nadidisiplina dahil palagi siyang nasa trabaho noon at ang ina nito ay nasa abroad din. Inabandona nito si Derek at may bago ng pamilya sa abroad. Pinalaking spoiled ng tatay nito ang binata, kaya't ngayon ay hindi na ito nakikinig sa kanya. Nang mag-annulment ang mga magulang nito, ay sa kanila napunta ang kustudiya ng apo, ngunit madalas itong nasa bahay ng ama. At sa tingin ni Lola Marina, masyadong naging maluwag ang ama nito, kaya naging ganito ang ugali ng kanyang apo. Gustong-gusto niyang bigyan ito ng parusa. Sumikip sa sama ng loob ang dibdib ng matanda. Lumapit ulit siya kay Mark at hinawakan ang balikat ng batang lalaki. Naaawa siya rito dahil sa pagiging insensitibo ni Derek kanina patungkol sa kapansanan nito. Pagpasensyahan mo na si Derek, apo ha. Ganyan lang talaga siyang magsalita. Pero kung matatagalan, ay bumabait rin siya. Pagpapagaan ng loob niya sa bata para wag itong malungkot. Halika na muna, may libre pang kwarto sa itaas. Pwede kang makapaligo roon para gumaan ang pakiramdam mo. Mula ngayon, ay dito ka natitira ha. Ituturing na rin kitang parang tunay ko na apo. Kaya tituring mo ako na lola mo ha. Sigurado po ba kayo na hindi po ako aalis dito, Lola? Baka mag-away po kayo na Derek ulit eh. Baka ito pa po ang rason na magkalayo ang loob niyo sa isa't isa. Bumuga ng hangin ng matanda. Alam mo bang matagal nang malayo ang loob ng apo ko sa akin? Kaya't nagretiro ako sa trabaho. Dahil iyon ang hiling ng kanyang ina na magabayan ko ang anak niya. At may tama ang landas nito. Kaso ay nagmamatigas talaga siya eh. Kaya baka ikaw na ang rason na magbago siya. Isa kang mabait na bata, Mark. Hindi pa man kita nakikilala ng matagal. Nararamdaman ko. Alam mo yung bugso ng damdamin? Parang ganun ang nararamdaman ko para sa'yo. Isa pong malaking karangalan ito, Lola. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Kaya't susubukan ko pong kunin ang loob ni Derek. Matamis na napangiti si Lola Marina at inayos ang buhok ng bata. Maraming salamat, Mark, apo ha. Inakit niya sa ikatlong palapag na kasunod ng kay Derek si Mark at kinunan nito ng damit na ekstra ng apo. Kaya mo bang maligong mag-isa? Kaya ko naman po, Lola. Sige, dito lang ako sa labas. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka ha. Aniya. Tumango si Mark at maingat na pumasok sa banyo. Saka sinarado ang pintuan. Tumayo naman si Lola Marina sa harapan ng bintana at pinagmasdan ang pagkahel ng kalangitan sa pagbaba ng haring araw. Miserable man siya sa kanyang apo, nasasayahan naman siya na makilala si Mark.
Hindi niya alam pero pakiramdam ng matanda, nagkaroon ulit siya ng panibagong apo. Yun ang nararamdaman niya, ang kagalakan na may bago siyang aalagaan at mabait pa. Naalala pa nga niya ang alaala ng pinakamamahal niyang anak noon at ang apo niyang si Kiro. Hindi niya napikila ng bagong emosyon na maghari sa sistema niya. Ma, kahit wala na ako, ipangako mo sa aking hanapin mo pa rin si Kiro. Huwag mo siyang pabayaang mawalay sa atin, ma. Napasinghap siya at sinapo ang labi. Malinaw na malinaw pa rin sa kanya ang habili ng namayapa niyang anak. Naaalala niya ang ugali ni Mark dito dahil sobrang napakabait ng kanyang anak na ito noon. Kahit hindi maintindihan ng matanda na kung sino pa yung mabait ay sila pa ang unang kinukuha ng Panginoon. Ipangako mo sa akin, please. Ayaw ko pa sanang mawala dahil hindi ko pa nakikita ang anak ko. Pero wala akong magagawa. Hinahatak na ako ng sakit kong to. Masakit para sa akin na mawala habang hindi ko pa nahanap ang anak ko. Pero wala akong magawa, mama. Hindi niya alam ngunit umaagos na pala sa mukha ang luha niya dahil sa kanyang naaalala. Naisip niyang baka miserable ang relasyon niya sa apo dahil hindi niya nagawa ang pangako sa anak ng mamatay ito. Patawarin mo ako, Betty. Hindi ko nahanap ang anak mo. Wala akong silbing ina. Ba't po kayo umiiyak, Lola? Nagulat siya nang magsalita si Mark sa likuran. Nanindig ang balahibo niya at tila ba nahuli sa ginawa. Agad niyang pinunasan ng luha at lumapit dito. Nakabihis na ang batang lalaki. Wala. Naalala ko lang kasi ang panganay kong anak at pati na rin ang apo ko. Miss na miss ko na sila. Lalo na yung apo ko na sobrang cute. Araw-araw ko siyang iniisip kung kamusta na pa siya o kung buhay pa ba siya. Nakatitig lang sa kanya si Mark at hindi man lamang kumukurap. Napangiti na lamang siya dahil pilit itong lumalapit kahit hindi pa sanay sa saklay. Pasensya na, naging emosyonal lang talaga ako dahil siguro sa pagtanda. May gusto ka bang ipagawa sa akin, apo? Wala po, Lola. Paabot na lang po ako ng bimpo. Nalagyan po kasi ng sabon ang baba ko habang nagbibihis po ako kanina. Agad namang kinuha ni Lola Marina ang bimpo at iniabot sa bata. Pinagmasdan niyang pahiran nito ang bukal hanggang sa dumapo ang tingin niya sa peklat ni Mark sa ilalim ng labi nito. At malaki nga yun. Bagong peklat lang ba yung nasa ilalim ng labi mo? Tumigil naman si Mark sa pagpahid. Halata kasing kakagaling pa lang ng peklat. Nabangga po kasi ako sa bakal noong isang linggo. Natamaan po itong ibaba ng labi ko. Namumhayang ekspresyon ng matanda. Naisip niya kung gaano kasakit iyon. Pinagtripan ka na naman ba kaya ka natumba? Hindi ka agad nakasagot si Mark at hinanap ang kama para makaupo siya. Umupo rin si Lola Marina sa tabi nito. Nasanay na po ako roon. Palibasa po kasi hindi po ako nakakalakad. Kaya alam nilang wala po akong kalaban-laban kahit anong trip nila. Wala bang pumapagitna sa tuwing binupuli ka nila? Nilaro ni Mark ang saklay na hawak habang nalulungkot ang ekspresyon nito. Sa tingin ko ay wala namang pake ang iba kahit nakikita nila ang nangyayari. Sa katunayan, ikaw pa lang po ang unang tumulong sa akin at sumuway sa kanila. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Ramdam na ramdam niya ang kalungkutan sa boses ng bata at tila nilulukot ang puso niya. Masakit ba nang masugatan ka? Nasasaktang tanong niya. Hindi niya iyon maisip ng lubusan, lalo pat malaki ang peklat. Ang importante okay na po ako. Hindi na po siya kumikirot tulad ng una. Ang ikinalulungkot ko lang po kasi ay mukhang natapalan na niya ang unang peklat sa parehong parte. Hinarap siya ni Mark at itinuro ang ibaba ng labi nito kung saan ang peklat. Wala na po ang hugis bilog na peklat, hindi po ba? Nanindig sa kinuupuan ng matanda. Hindi niya alam ang isasagot at nasapo ang labi sa sinabi ng bata. May hugis bilog po kasi na peklat rito noon. Sabi ng nagpalaki sa akin sa bahay ampunan, mula pagkabata ko raw po ay nandun na po yun. Perpekto nga po ang hugis ng pagkabilog nun eh. Tumubo ang kaba sa sistema niya. Malakas na kumabog ang dibdib ng matanda at napatayo sa pagkakaupo. May hugis bilog ka ring peklat sa ilalim ng iyong labi? Nanginig ang labi niya. Hindi makapaniwala si Lola Marina, lalo pat muling sumanib sa isipan niya kung bakit pamilyar si Mark. Inborn daw po yun. Mula pa lang daw po pagkabata ko, ay meron na daw po akong peklat dito.
Sumingap siya. Sabihin mo nga sa akin, inborn din ba ang pagkalumpo mo, apo? Kinakabahang tanong niya. Hindi po, 3 taon pa lang po ang nakakaraan nang maputol po itong paa ko dahil nasagasaan ng truck. Hindi po ito inborn. O Diyos ko, ikaw nga ang apo ko. Ikaw si Kiro, Mark. Ang 10 taon ko nang nawawalang apo. Hindi nagsayang ng pagkakataon si Lola Marina at agad na inabot ang bata para mahigpit itong yakapin. Humagulgol siya at sinapo ang mukha nito. Ikaw po si Lola Precious? Nautal na usal ni Mark. Lalong bumuhos ang luha ni Lola Marina. Ako nga si Lola Precious mo. Lola Precious kasi ang tawag ni Kiro noon dahil iyon din ang tawag sa kanya ng nabayapang asawa. Si Kiro at ang asawa lamang ang tumatawag sa kanya noon at walang ibang nakakaalam nito. Lola Precious, o Kiro, apo ko, ilang taon ka naming hinanap ng mama mo noon. Tumulo na rin ang luha sa mga mata ni Mark. Naalala na rin ito ang iilang alaala sa lola at nakilala ang boses na malambing magsalita. Nasaan na po si Mama, Lola? Humikbi siya dahil doon. Matagal na siyang nawala, apo. Namatay sa kanser ang mama mo. Napasinghap ang batang lalaki at humagulgol ng iyak sa nalaman. Kapwa nagsiiyakan ng maglola. Pero huwag kang mag-alala, namatay siyang may ngiti sa mga labi. Ipinangako ko sa kanyang hanapin kita. At sa wakas, nahanap na rin kita. Magiging masaya na ang mama mo nito. O Diyos ko, napakasaya ko. Niyakap siya ng kanyang apo. Walang mapagsidla ng saya sa dibdib ni Lola Marina. Hindi niya inaasahan na darating ang panahon na makikita at makakasama ulit niya ang pinakamamahal na apo. Sa wakas ay natupad na rin ang hinahangad ng anak niya. Kaya naman pagkatapos malaman ang lahat-lahat, ay nagtungo ng simenteryo ang matanda at kasama nito si Kiro upang puntahan ang puntod ng kanyang ina. Magandang araw po. Ako po si Kiro. Pasensya na po at ngayon lang po ako nakabalik, Mama. Tahimik lang at pinagmamasdan ni Lola Marina ang kanyang apo habang hinaaplos-saplos nito ang lapida ng ina. Namumula pa rin ang mga mata niya at mahinang humiigpi samantalang kagat ni Kiro ang labi para wag lang mabasag ang boses. Sobrang nakakamangha na sa murang edad nito ay sobrang lakas ng loob ng bata dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan nito sa buhay. Kaya't lumakas ang loob nito at naging mature mag-isip. Pasensya na po kung natagalan ako. Hindi ko rin kasi alam. Bata pa po ako noon. Wala po akong kaide-ideya kung bakit po ako napunta sa bahay ampunan. Hindi ko rin po makilala ang pamilya dahil napakabata ko pa po noon. Limitado lang rin po ang alaala ko sa inyo. Pero mahal na mahal ko po kayo, Ma. Marahang inaplos nito ang nakaukit na pangalan ng ina para mabasa nito. Sinapol ni Lola Marina ang panyo ang labi niya. Hindi niya kayang masaksihan ang tagpong iyon, pero kailangan niyang magpalakas ng loob. Masaya siya para sa anak at apo. Ang daya, nawala kayo kaagad. Hindi na tayo nagkita pa, Mama. Hindi na kita makakasama pa, Ma. Pero wag po kayong mag-alala. Nandito pa naman po si Lola Precious. At ang pinsan ko pong si Derek. Alam kong aalagaan niya ako. Kaya kung nasaan ka man po ngayon, sana maging masaya ka na, Ma. At huwag mo na akong alalahanin pa. Masaya na po ako at nakilala ko na po ang pamilya natin. Tumagal sila ng ilang oras sa puntod. Hinayaan na lamang ng matanda na kausapin ng apo niya ang ina nito. Nang gumana ang loob nito, umuwi na rin naman na sila at sinabi kay Derek ang totoo. Ano? Siya si Kiro, Lola? Siya ang nawawala kong pinsan? Gulat na gulat rin sa ni Derek nang malaman nito ang katotohanan. Sinabi niya ito sa apo sa pag-aakalang magbabago ang pakikitungo nito sa pinsan. Ngunit nagkamali ang matanda dahil lalo palang tutubo ang selos ni Derek kay Kiro. Derek, anong ginagawa mo? Kakauwi pa lang niya galing klinik para magpa-check up ng maabutan ng apo na ikinulong si Kiro sa kulungan ng mga aso. Nagmamakaawa ito na palabasin siya, ngunit pinagtatawanan lang ito ni Derek. Bakit mo kinulong dyan ang pinsan mo, ha? Agad na binuksan ni Lola Marina ang kulungan at pinalabas si Kiro na nanginginig sa takot. Basang-basa rin ito matapos basahin ni Derek na para bang nagpaliko lang ng hayop. Dapat lang sa kanya yan, Lola. Para rin naman siyang aso kung makasunod sa akin eh. Tumalim ang tingin ng matanda sa kanyang apo. Pakaramdam ni Lola Marina
ay ma-high blood siya nang wala sa oras dahil sa ginawa ni Derek. Derek, hindi maganda ang ginawa mo. Naiinis kasi ako, Lola, dahil sunod yan ang sunod sa akin. Kung saan ako pumunta, ay habol-habol siya. Para siyang aso. Kahit ilang beses ko nang sabihin na huwag niya akong sundan. Pasensya ka na po, Lola. Gusto ko lang po kasi siyang kausapin patungkol doon sa gas stove sa kusina. Hindi ko kasi alam kung paano patayin kaya't kinukulit ko po siya. Ayun naman pala eh. May gusto lang palang ipaayos sa'yo. Diyos ko naman na po. Pinsan mo si Kiro. Pero kung tratuhin mo siya, parang aso. Bumuga ng maras na hangin si Derek. Kasalanan ko bang lumpo siya? Hindi na napigilan ng matanda ang kanyang sarili at sinampal ng napakalakas ang kanyang apo dahil sa sobrang galit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Wala ka na sa tamang katinuan. Akala ko ay mababago pa kita, pero nagkamali ako. Bakit ka ganyan? Sinalo ni Lola Marina ang bato dahil kumirot ang kanyang mga kaugatan. Para na siyang maiiyak dahil sa pinaghalong galit at instito. Palibasa hindi mo alam, wala kang pakialam kasi mas mahal mo pa yan kaysa sa akin. Sumingap na lamang siya. Bakit? Nagsiselos ka sa kanya, Apo? Apo rin kita. Ako nang nagpalaki sa'yo mula nang mag-abroad ang mama mo. Pareho ko kayong apo ni Kiro at pareho rin ang pagmamahal ko sa inyo. Walang mas aangat. Sadyang may kapansanan lang itong pinsan mo. Kit nasa kanya ang atensyon ko. Ikaw, buo ka. Kaya alam kung kaya mo ang sarili mo. May tiwala ako sa iyo, Apo. Pero siya, kailangan niya ng gabay. Dahil kung hindi, papaano na lamang si Kiro? Nawala na siya sa atin noon. Hindi na dapat maulit pa yon. Yun na nga Ikaw nga ang nagpalaki sa akin dahil wala si Mama. Pero wala ka rin naman palagi dahil nasa trabaho ka. Sabi mo ay magre-retire ka para samahan ako. Nasaan na yun? Puro ka nalang galit sa akin. Puro ka sumbat. Mula nang dumating yung Kiro na yan rito, puro siya na lamang ang inatupag mo. Apo mo rin po ako, Lola. Bakit hindi ko ramdam ang pagmamahal mo sa akin? Katulad ng ibinibigay mo kay Kiro. Kung totoong mahal mo ko, dapat ay pantay lang kami, hindi ba? Napakurap-kurap si Lola Marina dahil sa sinabi ng apo. Ang sana'y muling pagsampal niya rito ay hindi niya na nagawa at bumagsak ang balikat niya. Nakihina siya sa sinabi nito. Kumalma siya at lumambot ang ekspresyon sa apo. Yun ay dahil gusto kitang disiplinahin. Gusto kong baguhin ang ugali mong madamot, tamad at mapanghusga sa kapwa. Pinalaki kang spoiled ng papa mo, kaya't hindi mo nakikita ang nararamdaman ng iba. Basta makuha mo lamang ang gusto mo, Apo. Yun ang ayaw ko. Hindi kita pinalaking ganyan noon. Sagot niya, sinunghalin ka. Ang sabihin mo, mas mahal mo lang talaga ang ibang tao kaysa sa akin. Kinakahiya mo ako bilang apo. Galit na lumayas si Derek. Napaupo ang kawawang matanda sa sofa at sinapo ang labi niya. Hindi makapaniwala sa kung anuman ang narinig mula kay Derek. Ang dating malambing napo niya ay napuno ng pagkamuhi ang puso. Hindi niya alam na ganoon ang naging epekto nito sa kanyang apo. Lola Precious, nilingon niya si Kiro na nagsusumikap na lumapit sa kanya. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Nandito lang po ako. Humikbi ang kanyang lola. Bigla siyang nanghina. Sinabunutan niya ang kanyang sarili. Gusto ko lang namang baguhin ang ugali niya, Kiro. Bakit hindi yun maintindihan ng pinsan mo? Umupo sa tabi niya ang apo at hinaplos ang likuran niya. Basa ang binata at nilalamig ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala niya sa kanyang lola. Naiintindihan ko naman po si Derek na nararamdaman ko pong gustong-gusto niyang bigyan mo siya ng atensyon at huwag puro pagalit at pangaral. Ilang taon kang nagtrabaho sa malayong lugar, kahit nananabik ang pinsan ko sa pagmamahal ng isang ina. Dahil wala rin ang mama niya para gawin niyon. Si tita ay may bago na ring pamilya sa abroad at ikaw na lamang ang meron siya. Yun ang gusto niyang iparating sa'yo, Lola. Mahal ko siya, Apo. Kaya ako nga ginawa ito para sa kapakanan niya. Hindi porket mabait ako sa'yo at palagi kang inaalalayan ay hindi ko na siya mahal. Disable ka at nangangailangan. Ilang taon kitang hindi nakasama kahit bumabawi lang ako sa'yo at ito ang pangako ko sa mama mo. Siya, noon ko pa sinusuportahan. Lahat ng gusto niya ay binibigay ko naman. Iyak ng matanda. Marahang tumango si Kiro at ngumiti sa kanya upang pag-aangin ang loob niya. Naiintindihan po kita, Lola.
Pero sapat na po sa akin na makasama ko po kayo ulit. Hindi mo na kailangang bumawi sa akin, La. Sa kanya ka bumawi. Paniguradong bibigay rin yan sa'yo si Derek at maiisip niyang mahal na mahal mo siya. Sa tingin mo ay magbabago pa ba ang isip niya? Bigyan lang po natin siya ng panahon, La. Maghihilom rin ang hinanakit ni Derek sa inyo. Marirealize niya na tama kayo at mali siya na nagtanim siya ng galit sa inyo. Kaya naman kahit hindi na bumalik ng bahay si Derek, hindi ito pinilit ng matanda na umuwi. Hinayaan niya na lamang ang kanyang apo na makapagliwaliw. Sinunod niya ang advice ni Kiro. Namamangha si Lola Marina na sa edad ni Kiro ay sobrang matured na talaga nito. Mapangunawa, mapag-intindi at mapagmahal. Sa kabila ng ginawang kasamaan ng pinsan dito, ay nagawa pa rin itong mag-intindi at magpatawad sa kanyang pinsan. Para itong isang anghel na inulog sa langit. Humingi ako ng tawad sa mga sinabi ko sa iyo ng araw na yon, Apo. Hindi sinasadya ni Lola. Nadala lang talaga ako ng nararamdaman ko ng araw na iyon. Iginapang ni Lola Marina ang kamay sa ibabaw ng mesa para maabot ang kamay ni Derek. 4 na buwan na ang lumipas mula nang lumayas ito at ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob ang matanda para kausapin ito. Si Derek ay nakatingin lamang sa kanya at walang reaksyon. Pasensya ka na kung lumaki kang naghahanap ng aruga ng isang ina, ha? Pasensya na kung wala palagi si Lola sa mga panahon na iniwan ka ng mama mo at kailangan mo ko. Pasensya ka na talaga, Apo. Umiwas lamang ng tingin si Derek at binawi ang kamay niya. Sa kaibigan niya ito tumutuloy sa kasalukuyan at 1 buwan na mula nang tumigil sa pag-aaral. Gagraduate na sana ito ng senior high school at magka-college na sana. Pero naiintindihan kong hindi mo pa mapapatawad si Lola. Maghihintay ako kung kailan magbabago ang isip mo, Apo. Basta isipin mo lang na nandito ako palagi sa'yo at susuportahan ka sa gusto mo. Kung gusto mong mag-aral ulit, sabihan mo lang ako, ha. Si Kiro na pinsan mo ay naghihintay rin siya sa'yo. Walang sinabi si Derek sa pagkikita nilang iyon. Ang hindi alam ni Lola Marina, nagsisisi na rin ito sa mga sinabi sa kanya at walang maiusal dahil sa iyang nararamdaman. Hindi kaya ni Derek na harapin ang kanyang lola dahil na-realize din ito kung gaano ito kamali at naging pasaway. Nagsisisi na ang binata sa ginawa sa pinsan, ngunit wala pang lakas ng loob para humingi ng tawad rito. Ang tanging nagawa na lamang nito ay ang magpatuloy sa pag-aaral gaya ng hiling ng lola. O Diyos ko, nag-chat sa akin si Derek. Mag-aaral na daw ulit siya, Kiro. Mag-aaral na ulit ang pinsan mo. Puno ng galak ng boses ng matanda nang sabihan si Kiro patungkol kay Derek at tipid naman na napangiti si Kiro. Mabuti naman pula, unti-unti nang bumabalik ang loob ni Derek sa atin. Napapikit sa galak ang matanda at niyakap ang kanyang apo na nananatili sa kanyang tabi sa mga naglipas na araw. Masayang masaya siya dahil roon. 2 na kayo ang pinag-aaral ko, nakakasaya naman sa puso. Nag-aaral na rin kasi si Kiro at kinagastusan niyo ng matanda mula sa pensyon nito at kakaunting tulong galing sa ina ni Derek. Pinapaaral niya ito sa isang special class na homeschooled lamang. Sa inaasahan ay matalino nga itong si Kiro at ang kapansanan lamang niya ang hadlang para makamit nito ang pangarap upang maging isang software engineer. Ngunit hindi ito sumusuko. Lumipas ang mga taon ay nakapagtapos na nga ng kursong software engineering si Kiro at itinuloy naman ni Derek ang kanyang pag-aaral sa medical school. Sa kabila ng kapansanan ni Kiro ay hindi ito naging hadlang para sa pangarap niya at si Derek naman ay naging inspirasyon ng pinsan para maging isang doktor sa buto. 1 taon na lang, Lola, makakapagtapos na sa med school si Derek. Malapit na siyang maging doktor. Usal ni Kiro sa Lola habang nakaupo sa isang garden ng bahay. Ilang taon na rin ang lumipas at naging purong puti na ang buhok ni Lola Marina. Oo nga pero hindi pa rin siya umuwi 7 taon na. Malungkot na saad niya. Malapit na siyang bumalik dito, Lola. Nagbago na si Derek. Tiwala lang tayo. Nilingon ng matanda ang apo at naigpit itong niyakap. Mula nang bumalik sa bahay niya si Kiro, nagkaroon siya ng kasama at masasandalan sa mga problema. Kahit tumpo ito, ay hindi naging hadlang para kay Kiro ang maging mabait, mapag-intindi at matulungin sa lahat ng bagay.
Namana talaga nito ang ugali ng namayapang ina. Lumipas ang 2 taon, naging ganap na doktor na si Derek at hindi inaasahan ni Lola Marina na dadating nga ang araw na babalik na ito sa bahay nila. Lola Marina, Derek apo? Agad na nanlabo ang paningin ng matanda nang makita ang kanyang apo na daladala ang mga gamit nito habang nakasuot ng isang puting doctor's gown. Pasensya na po at natagalan po ako. Sad dito at niyakap ng mahigpit ang lola. Okay lang yun na po. Ang importante ay nahanap mo ang sarili mo. Tignan mo nga naabot mo na ang pangarap mo sa buhay. Proud na proud kami sa iyo ni Kiro. Maluhalo ang saad ni Lola Marina. Dahil ito sa tulong niyo Lola, kahit hindi ako umuwi rito, ay sinusuportahan niyo pa rin po ako. Kung ano man po ang naabot ko ngayon sa buhay. Dahil ito sa papupursig ko sa tulong niyo, nalinawan po ako. At tama po kayo Lola. Binigyan ako ng Diyos ng tulad ninyong dalawa para maisip ko ang mga mali ko noon. Sobra akong naging spoiled at dependent sa atensyon at sa pera at naging masama. Saad ni Derek. Habang si Kiro naman ay maluha-luha rin habang nakikinig. Masaya ito para sa lola at pinansin. Pinahiran ni Derek ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata at lumapit sa pinsan. Insan, usal nito. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Kiro. Alam kong 9 na taon na ang lumipas, ngunit gusto ko pa rin humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo noon. Napakasama ako kaya noon. Hindi ko dapat gawin yon. Okay lang yon. Hindi ako kailanman nagtanim ng galit sa ginawa mo. Dahil naiintindihan kita, sadyang komplikado lang talaga ang sitwasyon sa atin. At kapwa tayo may mga diferensya, kaya huwag kang mag-alala at hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Para maging close tayong dalawa. Tumango naman si Mark. Humigpit ang yakap ni Derek. Alam mo bang ikaw ang naging inspirasyon ko? Kung bakit ko'y pinagpatuloy ang maging isang doktor sa buto? Gusto kitang pagalingin. Pinapangako kong ooperahan kita at makakaladkad ulit. Gagawin ko ang mga kaya ko, Kiro. Mag-group hug nga tayo. Sumama sa yakap si Lola Marina at nagkayakapan nga silang tatlo. Tuluyan nang naglaho ang mga batong nakapantal sa kanilang dibdib at namuhay ng masaya. Naging matagumpay rin ang operasyon kay Kiro na pinangunahan naman ni Derek. Nakakalakad ulit ito at labis nang nagpapasalamat sa pinsan. Sa paglipas ng panahon, kapwa nagkaroon ng asawa at anak ang dalawa. Ngunit kahit na ganoon, hindi nabuwag ang kanilang relasyon at pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa kanilang Lola Marina na naging pundasyon ng kanilang pamilya. Masaya silang mamumuhay hanggang sa kanilang huling hininga. Sa buhay, ang pagkakaroon ng maigpit na relasyon sa pamilya ay ang rason kung bakit hindi ito mahirap buwagin, anuman ang unos na dumating. Nagpapakita ito ng pagkakaisa at pagmamahalan. Dahil sa buhay, importante ang magkaroon ng pamilya na masasandalan natin at matatakbuhan natin sa oras ng ating pangangailangan. Iwan ka man ang lahat at talikuran man ng mga taong inaakala mong kaibigan mo, nariyan pa rin ang pamilya na magmamahal sa iyo at hindi ka tatraydorin. At dito na po nagtatapos ang ating istorya. Sana po ay may natutunan kayong aral sa ating mga buhay.